Others. Okay, welcome po at napakaganda ang panahon dito sa Thailand. Ngunit tayo po ay nalulungkot sa mga pangyayari po dyan sa Pilipinas. Nanawa ay Panginoon ang mag-protect po sa atin na kung saan ay wala po talagang kaligtasan yung tao sa Pilipinas, ano. Pero ganun pa man ay pinaitulutan po na mangyari ito. Okay. So, dito po tayo sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral po dito sa Prophetic Insights in the Book of Revelation. Na kung saan ay kahapon po atin pong nireview ang Seven Trumpets na kung saan ay pinakita po kay John yung mga pangyayari sa buong kasaysayan po ng sanglibutan ito. Now, when the trumpet sounds, there are events that happens na kung saan yan po ay maging kaganapan na nangyari at mayroon pa pong bahagi na mangyayari pa. Kaya nga po, napakahalaga po na ating maunawaan at maging kabahagi po tayo doon sa fulfillment ng mga prophecy. Dito na po tayo sa ika-anim na trumpeta. Nais ko lang pong i-review ang mga napag-aralan po natin kahapon sa mga hindi pa po subaybay ng ating mga pag-aaral dito sa Prophetic Insights on the Book of Revelation. Ang unang trumpeta po ay pinakita kay John na pagtunog po ng trumpeta ay nagkaroon po ng yung hinagis po sa lupa, yung earth, ano, na mayroon po siyang nagliliyab. Nagliliyab. It is actually the uh, existence of destruction na mayroon pong fire, uh, smoke, or yung fire, hail, and blood na nagkahalo po. At yun po ay actually the first destruction that happened to the earth is actually by flood. So yung hail doon is actually destruction by water. At yung dugo doon, it denotes yung buhay or human lives. And then the fire there is actually the Spirit of God. So God actually have the Spirit of truth that was given during that time ay si Noah po ang ginamit to warn the people that there will be a flood. But those people who have not heard, who have not heeded to the warning had been destroyed during the flood. At yung pangalawang pagtunog po ay mayroon pong bundok, no? Bundok naman nagliliyab, no? Nagliliyab po siya na ito po ay a representation of God's people that had been chosen as the representation of God's power, na pinili po ng Panginoon ang Israel as a chosen people. He has a covenant with them. And God commanded now Moses to establish a sanctuary. So their message at that time is as a ceremonial system that those who will not actually do these ceremonies have no salvation. So yung warning doon, mga kapatid, anybody who will be against God's people at that time will be destroyed. Dahil ang namumuno po noon ay ang Panginoon. So that is actually the theocratic government of God na pinili niya po yung kanyang bayan. Ang sa pangatlo po, mga kapatid, pangatlong trumpeta ay ito po ay mayroon pong great star that was actually fall down on earth at doon po nagkaroon ng tinatawag natin na it was actually fall on the river. A river there actually of many nations. So nations, one-third of the Earth's history have actually received this light. Yung light na yon, yung star, gives light, and that is actually the arrival of the Bible, or the written of the scripture by Moses,
na kung saan sinulat niya po yung five books of Moses. Ngayon po yung liwanag na mag-alalay po sa bayan ng Diyos. Ang sino mang hindi tumanlima sa salita ng Diyos ay mayroon pong dilubyo o mangyari po sa kanila. So there is a destruction for those who will reject the word of God. At yung pang-apat po mga kapatid ay yun po yung transition actually. The transition of the events na ito rin po naghahati sa dalawang bahagi. The Old Testament and the New Testament. So the fourth trumpet, it's actually about the destruction of the system. Yung temple, yung sistema ng ceremonial, yun po ay talagang sinira ng Babylonia at that time. Kaya yung 10 tribes, una po ay nangalat, okay? And then the 2 tribes, yan po ay they had been captives. So yung sun, moon, and star po doon ay representing the system which the guidance of the Lord through the systematic or ceremonial system. Yun po ay sinira ng Babylonia that time. At yung temple nila, talagang ginuba po yun. Masira lahat. Ano? And then yung people, the stars, actually representing the people of Israel, na kung sila po ay, it was smitten, yung under is darkness, mayroon pong dilim o dark ages para sa kanila, na kung saan ay yan po yung nangyari dahil they have violated as well God's covenant, mga kapatid. Kaya nawala po sila. Ngayon, dito sa fifth angel na nagpatunog na kanyang trumpeta, ay mayroon pong star again. Mayroon pong star na nahulog. Pero itong star na ito ay mayroon po siyang key. Mayroon po siyang yabe. No? Na kung saan ito po yung nagdi-denotes o nagpapahiwatig po yun na yung star actually representing Christ. At yung key is a gospel. Na kung saan ay Christ came to give the hope for God's people or for the people of the earth. Dahil yung key na yun po yung magbubukas sa ikalalim-laliman, the bottomless pit, na kung saan yan po ang binanggit dyan sa fifth trumpet, na kung saan ay pagkatapos niyan na nagkaroon ng pagbagsak nitong star, sa ikalalim-laliman na yan, sa bottomless pit, ay nagkaroon ng usok. Yung usok na yun, mga kapatid, the smoke representing the sacrifice, the death of Christ. Kaya pagkatapos ng smoke, ay lumabas po yung locust, na kung saan yan po yung apan, the locust, na kung saan yan po ay representation of the early Christian. Okay? At yun po ay hindi po sila inutusan na magpatay bagamat ang kanyang ngipin ay matalim, the iron teeth, at ang kanyang ulo, mga kapatid, ay mukha ng tao at mayroon pong korona. Okay? At yun po ay representing Jesus Christ. So it is the time of Christ na kung saan ay the Christianity. So yan po yung nangyari sa fifth trumpet. Ngayon po, mga kapatid, dito tayo sa sixth trumpet, ano? Na ito po ay ipagpatuloy po natin. Ngunit bago pa man tayo magpatuloy sa pagbabasa po ng kasulatan, nais po nating hilingin sa banal na Spirit, sa banal na Panginoon, na siya ang mag-alalay sa atin upang tayo po ay makaunawa ng mga malalalim po na mga salita dito sa banal na kasulatan. Tayo muna po ay manalangin. Dakila at mabagid po naming Ama na nasa langit ka, sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapailanlam ng aming samutilin sinugpapasalamat na bagamat nakakaranas po ng bagyo ang Pilipinas sa ngayon, Panginoon, alam namin na kayo po ang mag-iingat sa inyong bayan. Kaya't amin pong inanyayahan
ang inyong banal na espiritu na siyang lumukob sa bawat isa sa amin, especially sa aming mga viewers, Panginoon, na bagamat nandyan po sila sa Facebook o sa YouTube man, ay kayo po ang siyang mag-alalay at magbigay po ng karunungan na kanilang maunawaan po ang mga salita na aming pag-aralan sa ngayon. Amin pong sinasubmit sa inyo ang aming buhay na ang kaligtasan at kapayapaan na siyang aming matamo. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo mga kapatid sa ating mga taga-subaybay po dyan sa Facebook at saka YouTube ay ito po ay pagpapatuloy po nating pag-aaral dito sa Prophetic Insights on the Book of Revelation na noong nakarang buwan ay hindi po tayo masyadong nakapag-online dahil po may mga busy po tayo sa ating mga activities during that time when we have this day of days, ano? At saka mga activities po natin online. So dito po sa Revelation chapter 9, verse 13 up to 11. Medyo mahaba po itong pag-aaral nito. Kaya hinati po natin na ang karugtong po nito maaari ay bukas. Ano? Dahil nice po natin na atin po talagang mahimay-himay yung mga salita dito po sa seven trumpets. Na kung saan ay dito po sa Revelation chapter 9 verse 13 and 14 says, "And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar, which is before God, saying to the sixth angel, which had a trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river of Euphrates." Medyo malalim ito mga kapatid, ano? Pero mayroon po tayong Tagalog na translation para madali po nating maunawaan. Ano po? Sabi po rito, "At ang ika-anim na anghel ay tumunog at narinig ko ang isang tinig mula sa apat na sungay ng gintong dambana sa nasa harapan ng Diyos na nagsasabi sa ika-anim na anghel na may hawak na pakakak, kalagan mo ang apat na anghel na nakatali sa malaking ilog Euphrates." Okay, so ito po yung pinapakita po rito na once there is a sound of trumpet, that is actually a sound of warning. No? Ngayon ay maipakita po rito na mayroon pong apat na anghel na kakalagan. Saan po? Dito sa Euphrates. At alam natin mga kapatid, yung Euphrates is actually a representation where we need to understand that mayroon po itong katumbas na kahulugan. In coming from the golden altar, the command, "Loose the four angels," shows that the sixth trumpet sounded sometime before the what? The veil of the most holy apartment of the heavenly sanctuary was lifted. So before mangyari pa po na pumasok si Kristo sa most holy place, ay meron po munang mga pangyayari dito, no? Na kung saan ay ito po yung mensahe na kung saan ay mapag-aralan din po natin sa pag-aaral sa harvest. At yung harvest mga kapatid, it will go through with the two phases, the first cropping and the second cropping. Kaya mayroon po tayong pag-aaral sa ating iglesia na karamihan po ay hindi pa po nakaalam nito. Ang unang harvest po ay mangyayari sa ating iglesia. If you are a Seventh-day Adventist, then you must be aware of that, na mayroon pong harvest sa atin mauna. Dahil yan pong sinabi ni San Pablo, ni San Pedro. Okay, 1 Peter chapter 4, verse 17, na ang paghukom ay mag-umpisa saan? Sa bahay ng Diyos. Okay, sa sangbahayan ng Panginoon, na kung saan ay ang kinikilala po na tunay na iglesia sa mga huling araw ay ang walang iba kundi ang ating iglesia, the Seventh-day Adventist. Kaya nga po itong mensaheng ito ay napakahalaga po para sa atin mga Seventh-day Adventist, na kung saan ang unang harvest ay mangyari po sa atin. At pagkatapos na tayo po ay maani,
Okay? Ah, ang unang bunga po rito ay yung 144,000. Yan po ang pag-aaral sa Revelation chapter 7 natin pong napag-aralan sa nakaraan. At kung hindi niyo pa po na pakinggan po yan, balikan lang po ninyo ang aking timeline. Ano? Nandoon po yung lahat ng mga pag-aaral natin sa Revelation. Okay? At kung nais niyo rin po makatanggap ng mga pulyeto at mga aklat patungkol po rito, then just let me know. Okay? Dahil mayroon po tayong English at saka Tagalog version of the whole study of the book of Revelation. Sabi po rito mga kapatid, but as has been shown, we are still in the period of the fifth trumpet, a fact which evoked the question, how then could the sixth trumpet have sounded before the events of the fifth had expired? So ito po yung pagpapaliwanag lamang na mayroon pong tinatawag na overlapping of events. Okay? Pag sinabi pong overlapping of events, it might not, the fifth trumpet might not end yet, but the sixth trumpet had already sounded. So there is an overlapping of events na dapat po natin maunawaan, na kung saan ay mga pangyayaring ito ay magka mag magkapariyo o mayroon pong bahagi ang sixth trumpet na naumpisan po doon sa kabahagi po ng fifth trumpet. Kaya yung pong pinapakita po natin dito, nasabi pa po rito, it will be observed that though each of the trumpets begin at a definite time, yet one overlaps the other, and all seven extend to the second coming of Christ. So ang lahat ng mga event na ito mga kapatid ay nangyayari at until it is fulfilled. This is seen in the coexistence of the truths of all seven. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, yung mga old truths should be understood in order for you to be prepared for the new truth that will come. When the new truth comes and you will reject it, then it does mean that you have not understood the old truth. Ibig sabihin yan mga kapatid, kung hindi po natin natanggap yung bago sa ngayon, ibig sabihin hindi natin naunawaan yung mga dati. Dahil yung mga dating katotohanan, yun po yung fondasyon na magli-lead sa atin sa panibago. Okay? So the third angel's message is a preparation na bilang Seventh-day Adventist, we need to understand the three angels' message. Pero hindi tumigil doon. Why? Because there is a fourth angel's message. There is another angel that will give force and power to the third angel's message, and it will swell into a loud cry. Yan po ang sinasabi sa early writings page 277, na kung tayo po ay Seventh-day Adventist, then we ought to believe, we believe that we are guided by the prophet. And no other than Ellen G. White has actually declared and mentioned about this, that there is another angel that will give force and power to that third angel's message. Ibig sabihin yan mga kapatid, hindi po siya hiwalay. Hindi po tayo naghiwalay sa church, kundi we are actually strengthening the church. Pero anong ginagawa po ng ating iglesia? They are rejecting the message that will actually give them power and strengthen them. Dahil itong katotohanan nitong mga kapatid ay magpapatibay sa atin bilang mga Seventh-day Adventist. Kaya sabi po rito na the flood, first trumpet, okay? So ito po yung mga trumpets natin na pag-aralan, ano, na will add to. Yung mga katotohanan kasi nagdadagdag po yan until we will see the whole light. Ibig sabihin na we will understand everything. Dahil si Kristo nga po nag-promise, di po ba? Sa John chapter 16 verse 13, howbeit that when the Spirit of truth comes, He will lead you to what? He will lead us into all truth. Ibig sabihin, buong katotohanan.
Hindi po siya kalahati lang. Hindi isang katotohanan lang, kundi lahat ng katotohanan ay ating pong maalaman. Kaya sabi po rito, yung the flood, the first trumpet, the Exodus movement, second trumpet, yung the giving of the Old Testament scripture, the third trumpet, yan po yung mga pinaka-highlight na mga pangyayari po sa mga trumpetang ito. The church going into captivity, the fourth trumpet. And then Christ's first advent and subsequent event, the fifth trumpet, and are all sounding louder today than ever before. So ibig sabihin mga kapatid, yung lahat ng katotohanan yon ay maging kabahagi po ng karunungan na dapat maka-learn tayo ng lesson from those experience, mga kapatid. Dahil yun po ay mga warning. Ano? Ang 7 denotes completeness, na kung saan yan po ang nais ng Panginoon natin pong maunawaan, na kung saan itong mga trumpetang itong mga warning and has its corresponding distraction. Pag may warning po, may distraction po yan. Ano? Okay. And as these truths constitute the gospel for today, it is evident that though the trumpets run in consecutive order, it's beginning at a different time. Nag-umpisa sa iba't ibang kapanahonan, mga kapatid. They all constitute in force to the end of the world, terminating therewith. Thus, the rejection of one being tantamount to the rejection of all 7. Kaya isa lang sa ating ma-reject dito, mga kapatid, ay mawala na po tayo. Kaya dapat po maunawaan natin, ano? The lesson is sharply drawn to that to reject one truth is to reject the whole truth. Dahil isa lang katotohanan na hindi po nating natanggap o tinanggap ay we are forfeited. Mapawala po sa atin ang karapatan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. With the 14th verse of Revelation 9 begins the description of the sixth trumpet, and it ends with the 14th verse of chapter 11. Mahaba, mga kapatid, ano? At doon po napaloob ang kasaysayan actually ng ating iglesia. So ibig sabihin, we are now in the sixth trumpet. Okay? Wala pa yung 7. Kaya dapat po maunawaan natin, and all the events that happens in the past will be understood now. Kaya itong mensaheng ito ay inyo pong naparinggan. Dahil God sent this message to His people, the Seventh-day Adventists. But yet some, or may not all, had been receiving this message, mga kapatid. Kaya with the 14th verse in Revelation 9 begins the description of the sixth trumpet, and it ends with the 14th verse of Revelation 11, which announces the second woo, the sixth trumpet, is past. And behold, the third woo cometh quickly. So doon po sa ating napag-aralan sa fourth trumpet, bago pa man po matapos yung fourth trumpet, ay may binanggit po yung 3 woos. Yung 3 woos, mga kapatid, ito po yung darating na kapighatian. So 3 kapighatian. Una ay maranasan sa fifth trumpet. Ang pangalawa, maranasan sa sixth trumpet. At yung pangatlo ay maranasan sa seventh trumpet. Yan pong ibig sabihin yan, ano? Yung 3 woos. Okay? Yung 3 kapighatian na mangyayari. Kaya hinihanda po tayo na kung saan ay mararanasan po ng bayan ng Diyos ang kapighatian at kalunos-lunos na mga pangyayari. So accordingly, each prophetic event recorded between Revelation 9:14 and Revelation 11:14 must find its fulfillment in the period of the sixth trumpet,
between the first and the second wu. Ito po yung first and second wus ay nangyari na umpisa sa fifth trumpet. Ang second ay mangyayari po dito sa sixth trumpet na to. And then, preparing for the seventh trumpet. In the light of this fact, we see that the time in which the two witnesses of Revelation 11:3 were to prophesy 1,203 scores days, clothed in sackcloth. Ito po ang during the Dark Ages. Kaya napanood po dito mga kapatid, na itong Dark Ages ay kasama po pala sa sixth trumpet. Okay? And being in the future tense, the phrase shall prophesy 1,203 score days, the 1,260 days. Yan po ay description of what? The Dark Ages. Okay? Na kung saan ay nangyari po in the past. And it is, napaloob po siya sa tinatawag nating sixth trumpet. Shows that at the time the trumpet began sounding, this period of 1,260 days was yet future. Okay? So, ito po yung mga pangyayari na kung saan ay tumunog na yung trumpeta na ito para ipaalam na mayroon pong Dark Ages na mangyayari. So, the voice which came from the golden altar said to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river of Euphrates. In order to identify the four angels, we must first understand the literal meaning of the river Euphrates. Yan po ang dapat natin maunawaan. Bakit na-bound siya doon sa Euphrates? Ano? The capital city of Babylon. Ancient Babylon. So, atin pong makikita dito na bagamat wala na po yung Babylonia dito sa kasaysayan, during the time of the Romans. Pero Romans, at the time mga kapatid, is actually a representation of Babylon. Okay? Kaya nga po, binabalikan po natin itong kasaysayan because it is an event necessary for our understanding. Na maunawaan po natin na these four angels had been bound in the capital city of Babylon. Okay? Na kung saan ay during that time ay they experienced the Dark Ages. Okay, the capital city of ancient Babylon was built on either side of Euphrates, thus dividing the city into two parts. The river was also the source of water, supplying a fortifying moat about the city. Yan po ang actually ang kung malaman po natin ang background nito, na yung Babylonia actually during that time ay napalibutan po siya ng fence. Ang fence nito mga kapatid, it's actually 50 feet high at ang kanyang top, on the top of this fence ay 4 na karwahe ang talagang pwede pong magsabay dyan. So napakataas po. At sa gitna po ng city na ito, ang river Euphrates ay pumapasok. So it divides that Babylon into two. Yan po yung ibig sabihin dito. Na kung saan ay, so because the ancient Babylonians were the first to build on the banks of Euphrates, and because the original application was much attached to the original settlers there, the river Euphrates emerged as a type of the waters where the wooers seated. Yan po yung nilalarawan po doon sa Revelation chapter 17 verse 15 na yung babaeng patutot ay nakaupo po sa scarlet colored beast doon sa Revelation chapter 17. Kaya nga po ito po yung modern Babylon. Pero ang ating pinag-usapan po ngayon yung 4 na anghel na bibitawan na or kalagan dahil nakatali po sila doon sa river of Euphrates, na ito ay significant na information na ibig sabihin mga kapatid, yung mensahe ay talagang na-confined
hindi lumabas ang mensaheng ito. Kasi napreso siya, nabilanggo siya. Ngunit pagkatunog ng ika-anim na trumpeta, ay kalaga na siya. So ibig sabihin, there will be a message that will overthrow Babylon. Okay? And this important truth is amplified by the fact that the ancient city Babylon does not now exist. Whereas prophecy calls for a Babylon of today. Kaya nga mga kapatid, ito po ay nagsasabi lamang na hindi po ito ancient Babylon, kundi Babylonia of today, na kung saan ay yan po sa kapanahunan po ng Dark Ages ay the Roman Empire. Okay? So yan po yung mapulot po natin na information about this sixth trumpet. Ano po? Now, in order for there to be the modern Babylon, there must be necessarily be a repetition today of the conditions and events essentially characterizing ancient Babylon in its connection with God's people. Kaya nagpahati lang po ito mga kapatid na mayroong kabahagi ang nakaraan sa atin ngayon. Now we need to learn from the fact that we understand the past. Kasi sabi nga po sa inspiration, we have nothing to fear for the future except as we forget the Lord has lead us and teach us in the past. So the past history will actually lead us and guide us into the future fulfillment if we learn something from it. Okay? Kaya nga po yung pag-aaral po sa Biblia ay napakahalaga. Ano po? Sabi pa po rito, consequently, their captivity in Babylon that time. So tipo po yun. Ibig sabihin, yun po ay naranasan na ng bayan ng Diyos during that time. Dito sa sixth trumpet ay maranasan din. No? Therefore, the angels being bound in great river Euphrates must be figurative of the Christian church during the period of her captivity in antitypical Babylon, that great city rising after John's time. Ano pong nag-rise na kapangyarihan sa panahon ni John? Di po ba yung Roman? Okay? So the church is under the rule of the Roman Empire. Kaya nabilanggo po siya. Pero pagtunog ng 6 na trumpeta, mga kapatid, kakalaga na. So there is reformation. So nangyari po sa kasaysayan na mula noong 1500s, especially when Martin Luther studied the scripture, because nabuksan niya po yung black book, may team na libro na nakita niya sa attic ng simbahan, ay binasa niya yon hanggang sa 1530 ay sumulat po siya ng 95 thesis. The righteousness by faith. At pinaskil niya po yon sa harap sa pintuan ng simbahan during that time. At it caused the downfall of the Roman Empire or Roman Church. So yun po yung pagkalag, nakalaga na po siya. Okay? So there is actually a revival and reformation that happens to the Christian church. Kaya sabi po rito, furthermore, the statement made by the voice from the golden altar, loose the 4 angels which are bound, conclusively shows that when the voice spoke, the church or the angels are already in captivity and was to be loose. Di po ba? Hindi po siya kakalagan kung hindi muna siya nabilanggo. Di po ba? So yun po yung nangyari. The Christian church had been bound during the Dark Ages. Walang liwanag sa kanila. Ngunit, pagdating po mga kapatid na pagtunog ng sixth trumpet, ay nakalagan po sila. Dahil there is a command that the 4 angels
will be loose. Kaya sa Revelation 15, ito na po mga kapatid, ang na-explain ko yesterday partly, na mayroon pong apat na mensahe. Ano? Ano pong apat na mensahe ito? Kasi sabi po rito, first clause, the four angels were loose. Na po sila, nakalagan. The execution of the command loose the four angels, meaning to set the church free from her captivity in Babylon, resulted in her being liberated from her long bondage to the tyranny of the church state rule, and in the Bible's being restored to God's people so that they might study and worship in fear and in favor of no man. Kaya they are guided by God. And in accountability only to their conscience and to their God. In a consequence, the dissolution of the church union o church-state union, yun po yung pagkasira ng pagkaisa ng church at saka ng estado. So the four angels were loose. Yan na po mga kapatid yung reformation na nangyari po sa kasaysayan. Ngayon punta po tayo sa last part ng verse 15. Which were prepared for an hour. Hinihanda po pala sila para sa an hour and a day and a month and a year for to slay the third part of men. Anong ibig sabihin yan mga kapatid? Ibig ba sabihin itong mga angel na to ay papatay? Hindi po mga kapatid. Itong apat na angel na ito ay inihanda. Ibig sabihin ang iglesia ay hinihanda ng Panginoon para sa mga mensahe na, mensahe na ano? An hour. Anong ibig sabihin ng an hour? There will be an hour of judgment. Ayan. So ang church ay hinihanda para sa judgment. An hour. Anong pong sabi sa first angel's message? Okay? Sabi doon, fear God, for the hour of judgment is come. So ang mensahe po ng first angel ay pinatunog. So yan po yung an hour. The hour of judgment is come. Sa church. And a day. Ano pong a day? Yung message of the great and dreadful day of the Lord ay darating sa iglesia dahil kinalagan na ngayong iglesia. Inihanda ng Panginoon para makareceive ng ano? Ng messages. Anong message? Message of judgment. Message of what? Day of vengeance. Na pagkatapos na ma-judge yung people of God, there will be vengeance mga kapatid. Kanyang parusahan yung mga lumusob, nag-oppose sa mensahe. Yan po yung mensahe mga kapatid, na there is a message of vengeance. Kaya God sent Elijah before the great and dreadful day of the Lord. Malakay chapter 5 at chapter 4 verse 5 and 6. Yan po yung mensahe ngayon na pinapatunog sa iglesia. Kaya nga po si Micah nagsabi din, Micah 6:9. Ano pong sabi doon? The Lord's voice crieth in the city, and the man of wisdom shall see thy name. Hear ye the rod, and who hath appointed it. So mayroon pong rod na nagsasalita. Kasi you cannot hear, hindi po magsabi na hear kung hindi nagsasalita. Ano po? Makinig ka sa sa tungkod. Kaya ang tungkod mga kapatid, nagsasalita. And that is also in line with what happened to Moses. Moses mga kapatid may gamit na tungkod, the rod. At yan po ang nag-execute ng deliverance for his people. The ancient Israelite had been delivered through the rod. And the same is true with God's people in these last days.
God will use the rod to speak the message of the rod. Kaya maroon pong shepherd's rod. Ano po? Yan po yung kaulugan niyan. Hindi po na iniwalay ng Panginoon na magkaroon po ng dalawang iglesia sa tunay niyang iglesia, kundi ang Diyos po nagpadala ng mensahe sa church, ang sino mang makinig at makakilala doon sa nagpadala ng mensaheng yan ay magkaroon po ng kaligtasan. Ayan. So, yan po mga kapatid. So, we are prepared for a day. The message of vengeance. At ano pa po? And a month. Ano po yung month? Ito po yung outpouring of the Holy Spirit during the loud cry. The Pentecostal power, mga kapatid. Na kung saan ay, ito po yung ang verse 15 ng Revelation chapter 9 was misunderstood or misinterpreted by our church. Paano ko po nasabi? Dahil sinulat po yan sa book ni Uriah Smith. At si Uriah Smith po ang sumulat ng Thoughts on Daniel and Revelation. Kinopya niya ang prophecy interpretation ni Josiah. Okay. Itong si Josiah, ito kaya nga po ito si Josiah Litz, ano, yung prediction niya ay sabi niya itong an hour, a day, and a month, and a year had already been fulfilled. Na-fulfill na daw po, mga kapatid. Pero hindi po siya tugma sa kasaysayan. Kaya nga po, ating tinatama po ito. Dahil ang kanyang interpretation, tinutal niya po yung hour na yan, day, month, and a year. Tinutal niya at it reached total of 391 years and 15 days. Reckoning a day for a year as in Ezekiel 4:6. So ito po yung ginamit din ng karamihan po ng ating mga pastor na kung saan ay itong prediction na ito daw ay natapos na. It has been already fulfilled. Pero ang tanong, are there people who have been powerful? Because the month message here is actually a month wherein God's Spirit will be bestowed. Ito po yung pag-outpouring ng Holy Spirit. And a year is actually a year of gathering. Yan po yung celebration na in the kingdom. Yan po yung ating pag-aralan pa sa susunod nating mga pag-aaral. Ngunit ito po ang kahulugan ng sixth trumpet, kabahagi po rito mga kapatid. Ano? Na in the year 1840, ito po yung ginagamit ngayon ng karamihan ng mga pastor. Ginagamit din po nila yung Great Controversy 334 at 335 na kung saan ay ito nga daw po ay natupad na yung 200 million kasi mabanggit sa verse 16, ano? Na pagkatapos ng verse 15 ay sumunod po yung 16 at binanggit doon sa verse 16 ng Revelation 9 yung tinatawag nating 200 million. Nasabi nga po ay natupad na to. Pero mga kapatid, ito po yung prediction na ma-fall yung Ottoman Empire. Yes, nangyari, pero there is no such 200 million na kung saan ay hindi po sila actually pumatay. Okay? Sa panahon na yon, wala pong 200 million. Kaya, therefore, this is the misinterpretation of Josiah Litch na sinulat naman ni ng writer na kung saan ay ginagamit ng karamihan ngayon. Na kung saan ay ito ang naging usap-usapan
na malakas ang controversy dito mga kapatid sa pag-unawa dito. Na kung saan ay ang ating church believe that verse 15 and 16 of Revelation 9 had already been fulfilled. Pero mga kapatid, hindi po tama ito. To say what the great controversy says is perfectly permissible, but to say that it is supporting the idea that Josiah Leach's interpretation of the hour, day, month, and year is correct. So, ibig sabihin mga kapatid, ang kanya po ay literally na in-apply niya po sa kapangyarihan ng Ottoman Empire. Pero mga kapatid, hindi pa po tapos yung sixth trumpet. We need to consider the context na kung saan ay yung sixth trumpet, it prolonged until now. Wala pa po yung seventh trumpet. Kung na-fulfill na po yan, hindi ibig sabihin na sa seventh trumpet na tayo. Pang-closing na po yun. Kaya ang karamihan po sa ating iglesia ay nagsasabi na they are waiting for the second coming of Christ. Yan na lang po ang inintay nila. Pero may mga fulfillment po ayon po dito sa apat na mensaheng ito. Na itong apat na mensaheng ito ay mag-prepare sa bayan ng Diyos at mabuo po yung 200 million. Yan ang ibig sabihin yan mga kapatid. Na kung saan ay sabi rito, moreover, the event which took place in 1840 did not fulfill the biblical prediction. Yes, yung kapanahunan po ng Ottoman Empire, it has been fulfilled. Tapos na po yun. Pero yung biblical prediction ay wala pa po. For the very simple reason that at the end of an hour and a day and a month and a year, the four angels were to slay the third part of men. So kung matapos mo yung mga kapatid, yung apat na message na ito, these angels will slay a third part of men. Ang tanong, nangyayari na po ba? O nangyari na po ba? Wala po mga kapatid. So in actual fact, though at that date when Leach's prediction was fulfilled, no slaying took place, and Turkey, instead of being overthrown, was without bloodshed, placed under protection of the European nation. Ayan po ang nangyari. They were protected, walang patayan na nangyari mga kapatid. So it's not correct ang kanyang prediction. Okay? It could be the date. Yes, it happens. But the prophecy, the prediction has not been fulfilled. Furthermore, the four angels and not a nation, for a nation is never symbolized by angels. Yan naman po ang isa nating contention dito. Na ang pagkaunawa po ng ating church, yung angels ay nation. Pero wala po sa Biblia. Wala po sa Biblia na ang angel ay nation. Ang angel sa Biblia, mga kapatid, ay messenger. Means ay hero. Sa Greek niyan, mga kapatid, ay euangelion. Euangelios. Ibig sabihin, messenger. And nations could not be a messenger at the time. Ang ina-apply po ni Josiah Leach ay yung nation of Turkey or the Ottoman Empire. So it is not, mga kapatid. It violates the biblical principle of interpretation. So, itong angel na ito ay bibitawan, di po ba? To made free. And then they will to kill the third part of men, whereas the Turks killed none. Wala po silang pinatay. But instead of being made free, they were really placed under mandate. Still further, John heard that the number of them who were to do the slaying was exactly 200 million. Cavalrymen, horsemen, but Turkey never had that many cavalrymen in all her lifetime. Kaya mali po ang pagkaunawa
ng mga theologian. Na kung sana ay mali po ang pagkaunawa nila nito, kaya nga po, hindi nila naunawaan na may mga events pa na mangyayari. They are just preaching that Jesus soon coming. Pero mga kapatid, may mga events pa na mangyayari. Kaya some of the Seventh-day Adventists had been discouraged kasi sabi noon na darating ng Panginoon pero bakit wala pa? Because there are misinterpretation in the presentation of the prophecy. Kaya nga po yung message ay pinadala po muli sa atin upang atin pong maunawaan na mayroon po palang mga events that will transpire before that happens. Okay? Having already seen that the fire, ito pa po yung punto doon, na yung fire, smoke, and brimstone ay ginawa nilang picture. May picture po sila na baril. Kung makikita niyo po yung sa aklat ni Uriah Smith, ay yun po yung ginagamit ng church natin ngayon ng mga pastor. Kasi I have been a minister o a pastor. Nagtapos po tayo ng theology kaya alam po natin ito na ginamit po nila na yung picture na yung fire, smoke, and brimstone dito ay ginawa nilang baril. Pero mga kapatid, it's wrong. Kaya nga po, itong tatlong elementong ito actually are symbolical, not literal. And that hence they do not come forth as a volley from a firearm in the hand of the Turk. We are in consequence led to prove further for their significance. In doing so, we find that Revelation 9:20 reveals that a symbolical fire, smoke, and brimstone result in plagues. Ayan, mga kapatid. So, ibig sabihin, pag itong mensaheng ito na fire, ano po yung fire sa Biblia? Sa prophecy mo mga kapatid, ang fire po is a working of the Holy Spirit. Okay? So it is a work of the Holy Spirit, the message of truth. And then yung smoke, what is smoke? Yung smoke na binabanggit sa Biblia mga kapatid is actually preaching about the crucifixion and death of Jesus Christ, the sacrifice. Yan po yung smoke that actually reach the heavens so that our sins will be forgiven. Yan po yung mensahe na ipatunog. And then brimstone. Ano po yung brimstone? Judgment, message. Okay, yan po yung symbol ng judgment. Na kung itong mga mensaheng ito, the message of the power of the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit during the loud cry, the smoke, the Christ righteousness, ang kanyang buhay, kamatayan, at kanyang resurrection. Yan po yung pag-asa na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya yung pang-apat o pang-tatlo mga kapatid, brimstone, judgment message. It brings to the 7 last plagues. Okay. So there will be destruction. Yung pagpatay doon mga kapatid na binanggit na third part of the people will be slain is actually the plagues. Dahil ang sino mang hindi tumanggap ng mensahe ng fire, smoke, and brimstone will be killed during the 7 last plagues. So hindi maranasan muna ang 7 last plague bago dumating si Kristo. Pero karamihan ng mga pastor ngayon, baka darating bukas ang Panginoon. Kaya magsisi na kayo. Yan po yung sinasabi. Ano po? So there is a shortcut. Pero ang mensahe hindi na unawaan na karamihan po sa atin ng mga Seventh-day Adventists. Kaya itong mensaheng ito, on air, we can share it to all Seventh-day Adventists para maunawaan po nila na kung saan ay mayroon pa palang mensahe na ibigay ang Panginoon sa kanyang bayan para maunawaan natin ito. Since the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood,
which neither can see nor hear nor walk. The object is enslaying a third part of man is manifestly not to accomplish some selfish end, but rather to help men repent. Okay? So yan po mga kapatid, itong mga mensaheng ito ng judgment ng Panginoon ay sana po ay magdala sa bayan ng Diyos sa tamang pagkaunawa at sa pagsisi, repentance, na tulungan tayo na magsisi sa ating mga kasalanan. So resuming na kung saan ito po yung prediction ni Leeds ay talagang hindi po tama. Kaya mali po, maraming nagkakamali sa mga katuruang po ito na kung saan ginagamit pa mo nila yung statement ni Ellen G. White na sumasang-ayon daw po kay Josiah Leeds. Pero mga kapatid, hindi po yun pagsang-ayon. Kundi she just mentioned about that prediction na 1840 there will be a mandate na kung saan ay Turkey will be freed. Okay? Hindi po sila nagkaroon ng pagpatay doon. Ano? Na sinasaad po dito sa Revelation chapter 9 verse 15 na kung saan ang 200 million after they have message, mga kapatid, ay mangyari na magkaroon ng pagpatay during the plagues, mga kapatid. Kaya ito pong nangyari kay Galileo, no? Nagalit po yung church dito kay Galileo kasi he also actually go against the church at that time, no? Once men fought the astronomical findings of Galileo, they even forced him to recant his position that the earth was round. But their fighting the truth did not make the earth flat. Likewise, everyone's fighting against the clear-cut evidence of Revelation 9:15 did not met its fulfillment in 1840, or as a matter of fact, trying to obscure the light on any other Bible truth will in no wit darken and doom it. Lalong napasama at napasakadiliman ang bayan ng Diyos in these last days, mga kapatid. Na ano pong ginawa nila kay Galileo? He was persecuted as well of the church, by the church at the time. Magamat mayroon po siyang mga prediction at mga studies, but yet it was not agreed by the church at that time. So ito po yung katotohanan na mangyari po na itong fourfold message will prepare to achieve that 200 million. At yan po mga kapatid, yung mangyayari when the loud cry swelled. Okay. Kaya mayroong another angel. May 3 angels message na po tayo. And then, yan po yung sinabi sa Revelation 14 din po. Mayroon pong pang-apat na anghel that will give force and power to the third angel's message, and it will swell into a loud cry. Kaya nga po, the only revelation of truth pertaining to and coming to an hour is a proclamation of the announcement, fear God and give glory to Him. Yan po yung mensahe na dumating sa ating church. Kaya pagkalag po ng apat na anghel, kinalagan po yung apat na anghel, ngayon po ay nag-umpisa yung pagpatunog ng mensahe ng an hour. Yung a day, mga kapatid, ito na po yung day of vengeance. Isaiah chapter 63 verse 4. Yan na po yung Ezekiel 9. Okay? So purification of the church na mangyari po, mga kapatid. Na that's why there is a message that is ringing in the churches today, mga kapatid. Ang pangatlo dito mga kapatid, yung at a month is a latter rain in the first month. Joel 2:23. At yun po yung the outpouring of the latter rain. Na kung saan ay, the latter rain will go into 2 phases. First, message, and then the second, power.
So God will give the message first. That's why you are hearing it now. Pag naka-receive ka ng message, then you will ready to receive power in these last days. Yan po yung 144,000 na silyado ng katotohanan. So the final po rito, yung at a year is referring to what? The gathering of the first and the second fruit. Okay? In the kingdom. Kaya mayroon pong tinatawag pag-aaral sa Leviticus chapter 23 about the Feast of Tabernacle. The Feast of Tabernacle is the gathering of all the saints. Kaya mayroon pong special resurrection, mayroon pong general resurrection. I-gather po yan ng Panginoon in one place. Because kung ang ating sanglibutan po ay bilog, then how can you be facing Christ at that moment, at the day, kung hindi i-gather ng Panginoon in one place? And the center of the earth is actually in Jerusalem. Yan lang po mga kapatid, ang napakaganda ng Jerusalem ay pinili ng Panginoon because this is the center of the earth. Okay? So, ang karugtong po nito, dahil time na po tayo, bukas po ay madugtungan pa po natin itong pag-aaral na ito at atin pong i-finalize sa 7th trumpet. Okay? So, any question, pag may question po kayo mga kapatid, dahil wala na po tayong panahon, isulat na lang po sa ating Facebook, sa chat comment. If you have comments and question, you can ask there and we will try to answer on tomorrow. Okay? So, magpapasalamat po tayo sa Panginoon na tayo po ay ginabayan sa pag-aaral na ito na bagamat hindi ko po lahat ma-explain sa inyo ang lahat ng mga patungkol po rito. Ganun pa man, hilingin po natin sa Panginoon na sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral, atin po lubos maunawaan ito by His grace. So tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa oras na ito, Panginoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ang siyang aming gabay na nakatapos po kami ng aming pag-aaral. Isang oras na pag-aaral, Panginoon, dito sa online. Now, we are studying about the prophetic insight to the book of Revelation dealing with the trumpets that had been sounded with its corresponding destruction for those who have rejected the warnings of God. So help us that we also be partakers of thy nature, and the Spirit of truth will seal us so that we will be ready for that coming year, the Feast of Tabernacle, where your people will be gathered in one place. And when you come, we will be ready to say, here is our Lord. We are waiting for so long. And we are thankful to the Lord for all the things that He has done. Thank you for everything, O God, that you will also bless our brothers and sisters who are following this program online. We ask all these things in the loving name of our Lord Jesus. Amen. Let the words of our mouth and our meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Okay, God bless po sa lahat. God bless po sa inyo. Maraming salamat, my brother, Sandy Satur, and Sister Herminia, Sister Gaga. At sino kaya itong Tecno LG7N? Thank you po. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. At sa atin pong mga taga-subaybay po sa Facebook, we are happy to have you. And tomorrow we will continue on with our presentation on the 7th trumpet. At sa YouTube po, atin din pong masubaybayan ito. You can just type in your YouTube
is the online study. That is our channel. Okay? So may God bless you and God bless us all as we continue on preparing also for the Sabbath because this is already midweek Wednesday. Okay? So God bless and goodbye.